Teka muna, Senator, ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Abay, ewan. Nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon. Na alam sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. When he was arrested, former President Gloria Macapagal-Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDSO. Ang punto dito. Nagets nyo mga kasama. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Matapos lumabas ang baho, tunay na kinalaman ni Tocson sa Kuratong Baleleng, siniwalat ni Atty. Mike Naco po. Yan, mga baho mo ngayon na lumalabas. Saka may bali-balita. Hindi ko lang alam kung totoo ito o chismak lang. Ang Blue Ribbon daw ho, yung investigasyon patungkol dito sa flood control, ititigil na. Wag ganon. Bakit yung ititigil? Anong problema nyo? Malaki ho ang problema ng taong bayan dito sa mga natutumbok. Tapos ititigil nyo, wag naman. Sino nagsabi niyan? Balita ho. Nakakadismaya kung talagang... kasi napapansin natin, ilang araw na, wala pa ho yung investigasyon. Hindi nga natin alam kung tinigil na Kasi dapat meron na yan Diba? Dapat meron na yan. Ngayong linggo. Matatapos na ho ang isang linggo ulit. Wala pa rin. Ano nangyari? Yan ang itanong natin. Dito kay Tocson. Kung hindi ka kasi nang himasok dito sa pagiging chairman ng Blue Ribbon, di sana tapos na yan. Kulong na sana si... Kulong na sana. Nakakadismaya, no? Nakakainis dahil gusto nating malaman, gusto nating may makulong, pero tila may pinagtatakpan di umano. Ano yun? Masaklap yun. Pero ipasok natin to. Pasok na natin to para magkaalaman na tayo ngayong umaga. Kung inaakala raw ng mga taong ito ay nakakalimutan na ng taong bayan ang kanilang kasalanan, hindi raw nila matatakasan ang multo ng nakaraan. Matapos maging bias sa investigasyon, baho ni Ping Lacson, hinalukay na ng mga abogado. Ito ang tunay na kwento na mismong si Attorney Mark Operario ang nagsiwalat sa publiko sa kung ano ang tunay na nangyari sa mga kwento-kwento tungkol sa isyu ng Kuratong Baleleng. Sa kanyang paglalahad ng katotohanan, isiniwalat nito ang mga tunay na nangyari noong May 18, 1995 kung saan isang miyembro ng Kuratong Baleleng Crime Group ang nasawi matapos ang demony rob out ng mga kasapi ng Philippine National Police sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ilan sa mga kasapi ng PNP ang sinampahan ng kasong murder kabilang ang nooy Task Force Habagat Head Police Superintendent Panfilo Lacson na itinuturong utak sa likod ng mga madugong pagpatay. Ang Kuratong Baleleng ay isang grupo ng mga sindikato na nasa likod di umano ng mga bank robbery sa Metro Manila. Dahilan upang sila ay tugisin ng Anti-Bank Robbery Task Force. Umaga ng May 18 taong 1995, 11 kasapi ng Kuratong Baleleng ang nasawi sa isang shootout sa pagitan ng grupo at ng PNP Commonwealth Avenue, Quezon City. Ilang oras matapos ang enkwentro, agad na nagsagawa ng press conference sina Police Director General Ricardo Sarmiento, Senior Superintendent Francisco Zubia at mga Chief Superintendents na sina Panfilo Lacson, Jewel Canson at Romeo Acop. Ayon sa kanila,
Naku, kasama rin pala. Yung taga-Antipolo, baho kasi ngayon. Lalabasan. Yun yung kasing tantanan. Mahilig talaga silang, imbis na nakatuon na kayo sa pag-iimbestiga, nakatuon na kayo sa tutumbukin, na pangalanan na, marami na rin nagtestigo, nagtestimonya dun sa mga tao na yon, wala talaga. Kaya halatang-halata kung sino gusto maglihis eh. Totoo yan, halata. Wait lang. Masyado ka nagmamadali. Halatang-halata sila na talagang gusto nilang ilihis yung mga bagay-bagay. Sino nagsabi niyan? Senador Marcoleta. Interview yan ni Senador Marcoleta para maliwanag tayo. Baka sabihin, kuro-kuro ito. Hindi ito kuro-kuro. Ang title dito, halatang-halata kung sinong gustong maglihis. Bakit kasi gusto nyo ilihis sa mga bagay-bagay na dapat, na ibibigay nyo yan para sa taong bayan, na alam naman natin na itong mga tao na to ang dumurobo sa kaban ng bayan. Pinagtatakpan nyo pa? Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-ano ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin, lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay, yung kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. Tama. Walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa, interparliamentary courtesy. Napakababaw na argumento niya. Halatang-halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo eh. Mm-hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta doon eh. Bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Yan. Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko, mas mataas ang accountability. Yan, tama. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Na talagang ang kanilang kabagbayan ay talagang nalusaw. Kita nyo, nung maganda yung flow ng investigasyon ni Senador Marcoleta nung siya pa may hawak. Ang problema, dahil nga gusto ilihis, siya na mismo nagsasabi bitahimik sila ngayon. Bakit nung nagsalita si Mamang Quezon parang natulala itong mga kampo ni Balulong? Maingay pa ba yung Mamang Puting Buhok? Wala na ho. Wala nang boses. Nagngangaw-ngaw pa ba yung yung Senate President na yan na bago? Meron ba siyang boses ngayon? Wala na rin. Dahil huli. Kahit baluktutin ng baluktutin, wala. Dinidiretso ng mga magagaling na senador. Diba? Lalo na sila nung nagulat sila nung nagsalita si Mamang Quezon. Nataranta sila sa sinabi ni Mamang Quezon. Tinumbok yung amo. Tinumbok si Balulong. Ipapatawag. Ngayon, ipapatawag ka talaga dahil nakalagay na dito sa balita, X-sticker at X ko. Ipapasubpi na ng ICI. Sana maganda ang investigasyon ng ICI pero ang taong bayan nagugulat Nagugulat. Baka mamaya yung ICI na yan kasi hindi ho yan sinasa publiko ano ang kalalabasan yan? Maya-maya yan, bibigay natin yung balita dyan. Ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya.
update po dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Yan na. Silang nakakaalam, Admar. Diba? Sabi ko sa inyo, parang sila nakakaalam. Hindi pa natin alam kung kailan yung susunod na investigasyon ng Blue Ribbon na yan. Hindi kagaya kay Senator Marcoleta. Every week, meron talaga. E dito parang matamlay na eh. Kasi sukol. Sukol na kung sino yung natutumbok. Masaklap nito. Baka makalimutan, tapos na raw. Meron si Madarahog nagsabi na hindi ko lang na-save yung video, pasensya na. So, meron na hong nag-vlog na nakakatunog na nasaan na kayo? Kayo dapat ang magtutuwid sa baluktot na daan. Ano nangyari? Wala na. Baka 3 maleta. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo, nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness, resource person po during sa investigation po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas eh. Opo. Sinasabi nila na dinis-own ng nagnotaryo yung kanyang firma. Biktima nga siya rito eh. Malay naman niya kung sino yung pumirma doon sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Firma na yun eh. Firma nung nagnotaryo. Opo, yun nga eh. Baga, doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator. Dahil nga daw, may keso... Doon nga napupunta eh. Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at 2 pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat lang imbitahan ng Senado itong 2 personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang. Para malaman ng taong bayan na totoo ang mga pinagsasabi at akusa sa kanya, di umano. Oo, para malaman, sagutin sa harap ng mga, in front of many people. Sagutin niya na sino, ano ang dahilan ng mga isyong ito. Kung ang dahilan nito ay politika daw di umano, sagutin mo. Pero katotohanan ito. Maraming lumulutang. Ang iniintay lang dito, pag si Ko ang nagsalita, sigurado, magkakaalaman. Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Bisa sinasabi nila, iimbitahan. Bisa naman, hindi. So, bahala sila kung ano kanilang magiging desisyon din. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang 2 personalidad na ito? Napakaraming paraan. Iimbitahan nila. Wala namang problema ron eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ipapunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Kaming nabanggit ng mga congressman, ayun yun. Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang ang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonekta niya si Zaldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula naman ata senador yan si Tocson eh. Parang congressman lang ata kasi kinakampihan niya mga congressman eh. Diba? Imbis na pag ito kampihan yung mga kasama niyang senador. Kung nasaang ahensya siya, diba? Ahensya tuloy. O nasa saang lugar siya. Matawag natin na ano ba tawag doon? Kasi iba yung tawag ng mga congressman, senador. O kung saan man siya doon, 2. Bakit kailangan mo kailangan mo patunayan sa mga congressman na kakampi mo sila? Ganun ba yun?
At hindi mo kayang ipagtanggol itong mga kasama mong senador? Ang tanong nga kasi ng taong bayan, nanalo ka ba? Ay alamin natin sa mga susunod na panahon kung talaga bang nanalo. Kasi lalabas at lalabas yan eh. Blue ribbon, blue ribbon. Ang ganda ng flow ng blue ribbon nung una kay Senador Marcoleta. Pilit inagaw. Diba? Tapos kung ano-ano pa yung maririnig mo. Ngayon, hindi kayo makaporma ngayon. Akala nyo kasi lahat ng panahon, kayo yung nasa taas. Hindi nyo matanggap ngayon na wala na yung boss nyo, nag-resign. Pati nga mga alipores, hindi nga lumalantad eh. Diba? Hindi mga lumalantad yung mga alipores. Pasok tayo dito bago tayo magtuloy dito sa ano. Sa approve na ho. Paano ba yun? Paano bang approve na ba yung house arrest ni Tatay Digong? Yan yung magandang malaman natin eh. Kaya merong isinulong ang house arrest para kay Tatay Digong. Maganda rin yan. Actually, maganda yung panukala na yan. Actually, 3 lang. Tama ba? 3 lang yung nag-disagree. Alam nyo naman yung mga nagdi-disagree na yan. Mga, kampo ng mga ano yan. Sino-sino ba yan? Alam mo yung Coco na yan, tsaka yung Coco na yan. Yung Coco. Ano Coco? Yung Coco, tsaka yung Bombom, tsaka yung Virus. Yan yung mga nag-disagree. Yung Coco na, yung Bombom na yan, dati tikom, yung kampanyahan pa lang, tikom yan. Tikom ang bibig niyan pag nagsalita sa mga Duterte. Ngayon disagree. Akala namin aba. Ito naman si Coco, may paiyak-iyak ka pa. Wow, dagat. Tapos kumain sa kaldero. Ang sarap daw. Hindi pa nga nakakahigop, masarap na. Ganyan na sila ngayon, umasta. Akala mo kung sino ngayon. Pero nung nagkakampanyahan, paiyak-iyak pa para lang manalo. Bakit? Totoo naman, napapanood nyo yun. Di ba napanood nyo yun? Nag-trending yun eto na. Bakit kaya? Ayaw pa nila talagang yung 3 na ito, ayaw pang pauwi si Tatay Digong. Sobra bang galit nyo? Bagay, darating din kayo sa pagka-80. Mararanasan nyo rin dyan magkaroon ng... Wag din sanang dumating sa punto na pag humingi kayo ng mga gantong bagay, hindi kayo pagbigyan. Mararamdaman nyo rin yan. Kaya ito, mas maganda yung sinabi dito ni Senator Alan at ni Senator Zubiri. Gusto nating ipaano sa inyo, ano tawag dito? Ang punto dito, he's a citizen of our country. He's 80 years old. He needs medical attention. He needs his family. He needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the majority leader who will also sponsor this measure. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May I be allowed to just co-sponsor the measure? Proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung akin dito hindi politika. Yeah, tama. Hindi politika po. Whether I'm administration or on the other side, I'm for the country. You know that. I'm for the Senate. I believe in the Senate. And I believe the leaders of the Senate, the leadership of the Senate, and of course the leaders of our country. We want our country to move forward. But out of humanitarian concerns, I have a father, Mr. President, who's 85 years old. He might be listening right now, as a matter of fact. And as 85 years old, he has to be assisted. Because once you're over 80 years old, po, your balance, you have a problem with your balance. I see that with my father and my mother. That has to be assisted. She's 82. Mr. President, yung tatay ko may medyo hindi na early stage dementia kasi minsan nakakalimot na rin siya sa mga anak niya. At talagang pag ganun ang stage, pati gamot nakakalimutan niya. So imagine you have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. We accord in the Philippine law accords persons of or detainees, persons deprived of liberty, a chance to see their family, a chance to even get visitors from not just family members but also other members of their circle.
I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest. Tama. And he was also given he was accorded certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal-Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDSO. Ang punto dito. Nagets nyo mga kasama. Pero dun sa tatlo, darating din ang panahon. Weather nga lang yan. Sabi ko nga sa inyo eh. Ang hirap, pag yung mga kasama mong senador, okay na sa kanila, tapos kayong tatlo, halata kayo, no? Masyado kayong halata. Di ba? Ayaw yung pagbigyan, sobrang tanda na ng Tatay Digong at bukod dun, mas lamang ang nagmamahal sa kanya kaysa sa inyo. Sino lang ba ang boto nyo? Kumpara dun sa mga, yung nagsilbi ng naging Pangulo ng Pilipinas na sobrang minahal ng taong bayan, especially sa Davao, OFW. Sipin nyo nga. Ito, ipapasubpi na. Totoo kaya ito? Balak na nga ihinto yung yung investigasyon Tapos, papasubpi na pa. Totoo kaya? Alamin natin dito kung makatotohanan ba. Kasi, baka sarswela lang lahat. Ipinatatawag na rin sina dating House Speaker Martin Romualdez at si resigned Congressman Zaldico ng komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Posible ring sunod na ipasupina si Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. Nakatutok si Joseph Moro. Ipinasubpina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang dalawang dating mataas na opisyal ng Kamara na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico, ang chairman ng House Appropriations Committee, nang ginawa ang mga insertions sa national budget para pondohan ang mga kinikwestisyong proyekto. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, maaaring isunod na rin ang subpina para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. That's a Kita nyo. Si Villar ngayon ang nakatumbok. Susunsunin niya na ngayon itong administrasyon ni Tatay Digong. Bakit doon? Bakit ayaw niyo sa Blue Ribbon? Bakit ayaw niyo idiretso ang investigasyon sa Blue Ribbon at makita ng taong bayan kung ano-ano yung mga pasakali niyo? Sige nga. Kwento niyo sa ungguyan, baka magkakampantihan kayo, magkapaniwalaan kayo. Ito na investigasyon Nakikita na ng tao. Alam na ng tao. Sinusundan na ng tao yung teleserye na yan. Merong matutumbok. Tapos, ito, bibigyan natin ng isang magandang yan. Nung si Senador Marcoleta, ang chair ng Blue Ribbon, maganda ang takbo. Ngayon, alam na nila merong mahuhuli at may kumanta. Kita nyo, meron pa bang investigasyon patungkol doon sa mga contractor? Madalang na, di ba? Madalang na. Pinasok nila ang pangalan ng malalaking isda. Yun kasi ang target ni Senador Marcoleta. Ngayon, nung nalaman na, merong mapapangalanan. Nagmadali sila, pinalitan. Hindi nila kaya Senador Marcoleta. Meron lumabas na pangalan. Yung ICI ngayon, kinuha ito si Mayor Magalong. Mag-imbestiga. Hindi rin nila nakuha si Mayor Magalong. Nag-resign. Ayaw magpahawak sa leeg. Gumawa na naman sila ng eksena. Ito na naman, pinakamatindi, may nag-expose matapang ng Marines. Nilabas ang mga pangalan. Nung ipagustong pauwi na ito si Ko, ang sumatotal nag-resign. Hindi na mapauwi. Gumawa na naman ng eksena. Gawa-gawa na naman. Lumabas na naman si Male-Maleta. Pangalan pa rin ng mga durobo ang lumalabas. Meron naman silang magandang pambato. Ginawa na nila ng issue ngayon. Tinumbok naman nila ngayon si SP. Nasa pawa na naman ng konti ang kwento. Eto na naman.
Ang kwento ngayon dito, tatanggalin na ang Blue Ribbon, ICI na ngayon, ang mga, bakit ayaw niyo ipakita sa tao? 'Di ba? Talaga sobra na. Sabi ni Aling Ledesma, hindi na makatarungan yung mga pinagagawa niyo. Ngayon, nakatumbok na naman kayo kay Mark Villar. O, doon yung imbestigahan niya sa Blue Ribbon. Oo, para maganda sa maganda. Kasi dito sa ICI, hindi nila pinapasupubliko eh. Kinukwento lang ng mga reporter na ganito si ganere, ganito si ganere. Tapos ang kwento. Possibility, yes. Because he was a former secretary of the DPWH, right? That's been brought up among the members of the commission. Oh, yes. Bukod dito, wala nang ibang ibinigay na detalye si Hosaka. Kanina humarap Di ba? Bukod doon, wala nang binigay na detalye. Ganun. Hindi kagaya sa Blue Ribbon, nalalaman ng taong bayan lahat ng baho nila. Ngayon, anong kwento rito? Senator Amy Marcos pinayag na dapat ituloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit nga hindi dinidiretso? Kasi nga may nababalita na tatanggalin na. Tuloy. Meron tayong special guest ngayon, mahabigan. Wala po iba. Presidential sister. Ayan. Ang close na pinsan ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Good morning, Senator Amy Marcos, ma'am. Naimbang bigat na apo, Senadora. Kastamit keng kaagyaman kami, kadeo. Sana si Sister L. Ayan, Sister sa L. lahat na nakikinig sa DZRH ng daming bayan. Good morning sa inyong lahat. Gintong-ginto talaga naman ang ating stasyon. Aba, mga Golden Daba Award trophies yan. Katutak naman na trophy. Ayan, isasanla natin yan. Sana nga. Laging tandaan, binabagyo. Ay, oo. Lindol, Senator, kagabi. Ano man ang problema, ay may solusyon. Ayan. At speaking pa, of solusyon, Senator. Si Ate Amy, talagang Amy. Amy solution. Or Amy, mama. Unang-una po, ayan. Abay, ano nga ba ang estado ng administrasyon ng iyong ading ngayon? Ang sabi ni VP Sara ay unstable na po ang Marcos administration. Ano po ang masasabi niyo, Senator Amy, ma'am? Ang masasabi ko, napakagulo. Talaga naman hilong-hilo na ang mga senador. Talagang napakagulo. Hindi namin maintindihan. At panay chismis, ang katutak na Marites na magkakaroon ng palitan na naman sa Senado. Palitan na naman sa mababang kapulungan. Ano ba yan? Wala nang katapusan. Bardagulan ng bardagulan. Hindi na kami nakakapagtrabaho. Pero ako wala akong pakialam. Ako'y nakapagpasa na ng 2 bills na tinaasahan ko itutuloy pa sa cooperatives. Aba, anong bills yan, Senator Amy? Yung una, yung sa marine diversity, isang tratado sa yung clause. At makakatulong sana ito sa ating mga fisher folk para sila ay matulungan sa data research. At parating lang sinasabi, overfished, wala na daw isda sa ating dagat. Buhaya na lang ang natitira sa Pilipinas. Ano ba yan? Ay, teka muna, Senator Amy, ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan, nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanong ako tungkol sa unprogrammed funds. Kasi ang parati natin tinitingnan, yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion at 700 billion. Ganyan kalalaki. 1 trillion pesos na nga daw, Senator, ma'am, yung mga nagastos sa mga foreign assisted flood control projects. Isa pa yun. Yung dalawang yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama ang bitin. Kaya naman. So yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion na ginastos na sa foreign assisted project. Utang yan, ha? By the way, mga utang yan. Kaya nasisinta ka ko. Ba't ganun? Alam naman natin yung CDO River, yung Cagayan de Oro, Pampanga Bay, Pasig Marikina River, trillion ang ginastos. Sa Metro Manila, 9 billion, 2025 pa lang.
bakit bahang-baha pa rin tayo sa bilyones na yan? Asa napunta yung mga perang yan na wash out lahat? Hindi ba kayo mananawagan, matatawag ng audit, Senator Amy, kung paano ginastos yung 1 trillion pagkatapos na binabaha pa rin po tayo? Hindi ko nga maintindihan ilang bang zero yung trillion. Kalaki-laki ng mga pera, puros mga utang. Wala maipapakita Sinasabi nila lagi, yung mga pumping station daw ang ginastos nila. Hindi nga umaandar puro balado daw ng basura kung ano-anong dahilan ng binibigay. Kaya para sa akin, bitin, wag nilang titigil muna yung investigasyon. Kailangan alamin natin. At walang mga sacred cows walang bawal. Kung anong tumbukin ng ating mga testigo, kung anong sabihin, yun dapat ipursige. Walang ganyanan. So, ang para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tapos may unprogrammed pa na hindi pa natatalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakadami pang bitin. Kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, parang pinipigil kami Kasi aabot yun sa mas mataas Pataas ng pataas kasi yung tinutumbok Hanggang saan sa itaas yan? Ewan, kaya nga wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang investigasyon. Kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung totoo. Huwag pagbabawalan. Huwag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador. May script daw ng Sarsuela to Oo nga daw, DDS script daw. Ayan nga, ano ba yan? Kaya hindi maganda yung nangyayari. Gulong-gulo na kami. At bubuhayin na naman daw yung impeachment, bubuhayin na naman daw yung chacha, tapos may alingaw-ngaw pa ng martial law. Ano ba? Magulo na nga. Linilindol na ang Cebu, ang Bogo City. Andito pa tayo nakikipagbardagulan. Ayan, speaking of mga impeachment at gulo-gulo, Senator Amy, ano nga ba ang nangyari noong September 21, muntik na nga bang plinano nga bang lusubin ang Malacanang at muntik na nga bang madiskarel ang administrasyon ng yung ating Pangulong Bonget? Ano bang balita sa mga Ilocanong general natin? Ano ba yung mga marites at group chat? Maraming alingaw-ngaw nga na miski yung military talagang hindi na natutuwa. At pinagkakait yung 350 pesos na binibigay sa kanila. Naku, kaliit tapos naririnig nila, pinupusta nila yung buhay nila ang ating mga AFP police. Parating natatanggal sa budget, yung mga pensyon, lahat. Ayan na. Diba? Yung 350, nasa na kaya yung 350? Naibigay na kaya? Ayan na. Kung umabot kayo sa video na ito, pakilaking share hanggang sa muli. Bye-bye!